Hello po sa inyong lahat. Bali ngayon, tuturuan ko po na naman kayo makabuo ng sarili ninyong mensahe sa English. Okay, ngayon may bagong aralin na naman po tayo at may bagong pattern po tayo. Okay, ang pattern po nating susundin para makabuo po tayo ng sarili nating English sentence ay ito. Noun o kaya noun substitute plus linking verb plus adjective plus prepositional phrase. Ang magagawa po natin dito sa pattern na ito ay ito pong halimbawang ito. Ayos sa akin iyon. I'm okay with it. Nakabuo po tayo ng sarili nating English sentence gamit po ito sa pamagitan ng pattern na ito. Kaya kung malalaman nyo itong pattern na ito, malaking bagay po. Okay? Kasi hindi lang po itong ayos sa akin iyon ang inyong magagawa. May iba pa. Okay? So, pag sinabi kong noun o noun substitute, kung saan ay nakapwesto po sa unahan, ang ibig ko lang pong sabihin yan po yung ating pinag-uusapan. At dapat yung pinag-uusapan po natin ay ipwesto po natin sa unahan ng ating English sentence. Siya yung una nating sasabihin o isusulat sa paggawa ng ating English sentence. Okay? Okay, ang kaibahan po ng noun sa noun substitute ay yung noun po pinapangalanan natin yung tao, katulad po ng Mona. Samantala yung noun substitute, hindi po natin pinapangalanan yung tao, kundi gumagamit po tayo ng salita na panturo dun sa tao, katulad po nitong sa akin, sa iyo, sa kanya, o kaya sa kanila. Okay, yan ang kaibahan nila. Na itong noun o noun substitute ay gagamitin natin para pag-usapan. Okay, na ito pong nakikita nyo ngayon, sa number 1, ito po yung pinagsamang noun at saka noun substitute. Yung noun natin dito ay itong Mona, yung noun substitute naman ay itong sa akin, sa iyo, sa kanya, o kaya sa kanila. Okay? Ngayon, may makikita kayong may apostrophe, tapos may kasunod na M. Tapos itong nasa baba, may kasunod na RE, yung ating apostrophe. Dito sa isa pang baba, ay apostrophe S naman. Ang tawag po sa kanila ay linking verb. Pero kaya may apostrophe yan kasi pinaikli ko lang po. Okay? At ito makikita nyo, yung M ginawa kong apostrophe M. Yung R ginawa kong apostrophe RE. Yung is ginawa kong apostrophe S. At pwede po iyan na gawin kapag tayo ay gagawa ng English sentence. At ang tawag po dyan sa pagpapaikli ng ating linking verb ay contraction. Okay? Ngayon po may batas po tayong dapat sundin. Pagdating po sa noun o pag pinangalanan po natin yung tao, hindi po tayo gumamit ng noun substitute. Pag po sasamahan natin ng linking verb yan, hindi po pwedeng i-contract. Hindi po pwedeng i-contract o paikliin. Kaya naging ganito, Mona is. Okay, yung is, hindi po natin pinaikli. Kasi ang kanyang tinutukoy ay isang noun. Okay, hindi noun substitute. Okay? Kung may magtatanong dyan, yung noun substitute po ba ay pronoun? Opo, pronoun din po yan. Iba lang po ang pagtawag ko. Kasi pwede rin naman pong tawagin yung pronoun na noun substitute. Okay po? Okay, isa pang kalaman patungkol sa linking verb. Ang linking verb po na M, R, at saka itong is, ay tumutulong po para magkaroon po ng koneksyon yung ating pinag-uusapan at yung impormasyon na gusto mong sabihin sa ating pinag-uusapan. Siya yung tulay. Kaya ang ibig ko lang sabihin, kapag yung ating Tagalog na mensahe ay i-translate na natin sa English, dapat po yung English sentence natin ay may linking verb. Kasi kung tatanggalin nyo yung linking verb nyo dito, hindi nyo ilalagay sa inyong English sentence, mawawalan tayo ng taga-konekta doon sa pinag-uusapan at doon sa impormasyon patungkol sa pinag-uusapan. Ganyan kahalaga ang linking verb. Okay po? Okay. Dito naman po tayo sa adjective na ito na po yung impormasyon patungkol doon sa ating pinag-uusapan. Na ikinokonekta nga po ng linking verb para doon sa ating pinag-uusapan na noun substitute o kaya noun.
Okay? So ang ginamit ko po na salita ay itong okay. Sa Tagalog ay ayos. Kapag tiningnan nyo yan sa dictionary, ang makikita nyo po ay adjective. Kaya nakalagay dito ay adjective. Okay? Tumutulong po ang adjective para mailarawan yung ating pinag-uusapan. Masabi ang katangian o ang kondisyon ng ating pinag-uusapan. Yan po ang adjective. Okay? So, yan po yung adjective natin, yung ayos. Samantala, itong iyon, yan naman po yung with it natin. Natatawagin po natin itong with it ng prepositional phrase. Kaya naging prepositional phrase po, gumamit po tayo ng preposition, itong with. Ang uri po nitong with natin ay preposition. Pero dahil sa sinamahan natin ng iba pang salita, nagkaroon siya ng kasamahan, tatawagin na po natin itong with it ng prepositional phrase. Naging phrase na po. Kasi pag sinabing phrase, yan po ay binubuo ng dalawang salita o higit pa. Okay? So, ngayon, alam nyo na po itong pattern natin. Subukan po natin i-apply o gamitin dito sa ating halimbawang Tagalog na mensahe ngayon. Okay po? Okay. Ayos sa akin iyon. Para ma-English natin yan, hanapin po muna natin yung pinag-uusapan. Alin ba dito ang ating pinag-uusapan? Itong ayos? O itong sa akin? O itong iyon? Di ba itong sa akin? So, pag in-English nyo yan, I'm. At nakalagay dito, iuna ang noun substitute. Tapos ipangalawa ang linking verb. Kaya ito, una yung noun substitute nating I, tapos nakapangalawa yung linking verb na apostrophe M. Ayun na. Iniuna na natin. Una muna yung noun substitute, sumunod yung linking verb. Sumunod ay adjective. Alin dito yung salita naglalarawan sa ating pinag-usapan na sa akin? E di itong ayos, ilagay lang po natin bilang okay sa English. Diba? Tapos sumunod ay itong iyon. At ito na nga po yung prepositional phrase na with it. I'm okay with it. Ayos sa akin iyon. Ganyan yung tamang pagta-translate po ng inyong Tagalog na mensahe sa Ingles. Ngayon, subukan naman po nating iba. Subukan naman natin pangalan, Mona. Okay, kunwari, ayos. Okay, ayos kay Mona iyon. Pag tinranslate po natin sa English, syempre, si Mona muna ang iuna natin. So, pag itinranslate po natin yung kay Mona, Mona is. E di, Mona is, tapos sumunod ay adjective agad tayo kasi may is na tayo. Yung is natin yan yung linking verb. Okay. Mona is okay, tapos yung prepositional phrase na with it, para sa iyon. Mona is okay with it. Nakagawa na po agad tayo para sa ayos kay Mona iyon. Okay? So, sana makikipractice po itong ating aralin ngayon at marami po kayong matututunan dito sa ating bagong pattern. Okay? Maraming salamat po.